Hello guys, magandang buhay sa ating lahat at magandang araw sa ating mga ka-technician, sa mga bago nag-aaral pa lang o gusto matuto ng trabaho kung katulad ng ginagawa natin ngayon bilang isang HVAC technician. Samahan nyo ako guys at gagawa tayo dito sa chiller, itong tawagin, air cooled sa Milang brand. Ayan guys, nakikita nyo guys yung hanahawakan natin yan. Magpapalit tayo ng parts. Yan ay electronics expansion valve. Ang electronics expansion valve guys ay yun yung flow control ng ating refrigerant. Siya yung dinadaluyan ng ating dinadaanan ng ating freon or gas na siya yung nagko-control kung gaano karami yung volume na dadalo dyan para mapalamig ang ating system. Kapasok sa barrel na yan at yan yung electronics na expansion valve. So clear type yan mga kaibigan. Yan, medyo mahirap tanggalin kasi matagal na yan at kinalawang na rin. Yan, ingat lang tayo guys sa pagtatanggal ng electronics expansion valve. Siguraduhin natin guys na nakababa na yung ating breaker o patay na, at saka yung pressure nyan guys dapat na i-release na natin. Meron nga pala yan guys na solenoid valve sa bandang kaliwa, so dapat i-energize natin yan para lumabas yung mga natitirang pressure o gas dyan sa loob ng ating system. Kasi kapag yan ay hindi natin na ilabas, ay hindi natin malilinis ng maayos yung ating mga tubo, yung ating system. Kaya mahalaga na ma-energize natin yan. So siyempre susuplayan natin ng hiwalayan. So itong ating video guys ay dun sa mga bagong nag-aaral o gusto matuto ng ganitong trabaho bilang isang HVAC technician. Pero dun sa mga veterano dyan, so alam na nila ito. Pasensya na ko guys, hindi masyadong video natin ng kasi nagmamadali din tayo gawa ng kailangan ng maayos itong ating unit. So itong daladala natin ito guys ay yung ating pang flashing, yung 141B, panlinis yan ng system. Napakahalaga guys na i-flashing natin yung system kapag magre-repair tayo, kung magpapalit tayo ng compressor or magpapalit tayo ng mga pyesa na karugtong ng ating mga tubo na dito sa ating system. Ayan, yung ating nitrogen naman, ito yung pinaka magandang pang-flashing kasi yung nitrogen ay walang moisture. Ayan guys, sasalin na natin ng itong 141B ang mga tubo para i-flashing natin. Basta tandaan lang natin guys na dapat ay naka close yung ating mga valve papuntang compressor, yung suction, saka yung kanyang discharge na tubo. Kasi hindi pwedeng mapasukan ng gas na ito ng ating pan-flashing yung mismong loob ng compressor, kasi pwedeng masira gawa ng ito ay isang chemical na pang-flashing lang talaga, panglinis lang talaga ng tubo, pantanggal ng mga dumi-dumi sa system at yung mga langis-langis na iiwan dyan sa ating mga tubo. Kaya napakahalaga ng papel ng 141B na yan na pang natin, pang flashing yan. At nasalina na nga natin at pina-flashing na natin to. Kung inyo nakikita may lumalabas dyan na pressure at saka yung mga liquid na inilagay natin dyan doon sa system. So syempre kailangan talaga na safety muna yung ating iisipin dyan. Yan, at iwasan natin guys na matamaan yung mata natin ng chemical na yan, kasi ay medyo masakit-sakit din sa mata kapag tayo ay nalagyan ng 141B na yan. At yun nga guys, pasensya na kayo hindi masyadong natin na i-video lahat itong ating pagpapalit ng expansion valve, pero sana makakuha kayo ng kahit konting idea man lang dito sa ating video na ito, para doon sa mga bago pa lang na nag-aaral ng refrigeration and air conditioning. Ito ay talagang napakahalaga
nitong ating ginagawang pagpa-flashing na ito, kasi kapag marumi yung system, so hindi hahalo ito dun sa ating gas, kaya so hindi magiging sulit yung kanyang magiging output ng kanyang lamig kapag maraming mga nakahalong mga dumi dun sa ating gas. Kaya useless din kung magpapalit tayo ng expansion valve or ng iba pang mga parts dito kung hindi natin malilinisan yung mismong system natin. Ayan, siguraduhin lang guys natin na mai-flashing lahat natin yung ating mga iniligay dun sa loob na yan, at siguraduhin natin tuyo na bago natin tigilan ang pagpa-flashing nitong ating nitrogen. Ayan, bali nakadalawang salin tayo dito ng ng 141B. Sa ganito guys na kalalaking system, pwede naman nating tansyahin yung ilalagay natin, pero mas maganda kapag ganito kalaki yung system natin ay kasya na dito yung isang tangke ng 141B. At yan guys, nakikita nyo guys na yung ating solenoid valve, ang kailangan din nating mai-energize to kapag tayo ay nagpa-flashing. So ang inuna nga pala natin guys ay yung bandang evaporator, ipinlashing muna. 2 beses tayong magpa-flashing dito, yung magkahiwalay, yung evaporator ang inuna natin at yung condenser naman yung susunod. So wala namang problema guys kung alin ang unahin nyo, basta ang importante malinis yung ating system. Ayan. Yan, makikita nyo guys, talagang umaasbok yun yung mga natatanggal na 141B, at saka yung itinutulak siya nung nitrogen natin hanggang sa maubos siya at malinis yung system. Sisiguraduhin natin guys na walang maiiwan dun sa mismong mga tubo. Makikita naman natin yan guys kapag wala na yung ubos na yung 141B doon sa loob. Wala tayong makikitang parang mga moisture. So solid na lang na hangin yung lalabas. Yan guys, ito nga pala yung filter core. Papalitan din natin yan at lilinisin natin itong cylinder na ito, pati yung assembly nitong ating filter section. Yan, isa rin sa napakahalagang malinis natin yan at mapalitan natin ng filter kapag tayo ay nagpapalit ng mga parts dito sa ating chiller. At syempre kapag ito yung ginagawa natin talaga, ito yung tinatawag nating reprocess. Nire-reprocess natin yung system o nililinis natin. Yan, napakahalaga niyan guys, lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang talaga na nag-aaral ng refrigeration, air conditioning. Kahit saang unit guys, dapat nating i-apply ito. Ayan. Makikita nyo guys na yan, nililinisan natin yan, at yung screen mismo nung filter, may makikita tayong screen dyan. Yan, nililinis din natin ito ng 141B para matanggal yung mga dumi-dumi, kasi kapag barado na rin yan, so hindi na rin magiging maganda yung daloy ng ating preyon or gas. Nandito nga pala tayo guys sa Saudi Arabia, kaya ito yung ating brand dito, yung pinakasikat ditong brand na Samil na brand ng ating chiller dito sa Saudi Arabia. Yan, yung ating assembly ng filter core ay hindi naman kayo madali lang na magbalit yan, hindi kayo maliligaw, basta gayahin nyo lang yung kung ano yung natanggal nyo, at saka may mga naman yan, may mga palatandaan kung alin yung una, at saka yung puno at dulo. Ayan, nabubulol na pa siya guys. Ayan yung bago nating filter na ipapalit. Although hindi pa naman talaga kadumihan yung tinanggal natin, pero kapag nag-reprocess talaga tayo ng system, pinapalitan na talaga natin yan para mas maganda yung daloy ng preyon.
Pati yung ano natin dyan guys, pati yung mga ano natin dyan, yung mga parang gasket dyan, mga sapin, dapat maganda yung pagkakalagay natin kasi dalawa yung filter natin. Baka magkiskisan sila, tsaka para may insulation din siya at hindi mabasag kapag medyo nag-vibrate ng konti. Kasi parang buhangin yan guys, yung filter na yan. Kaya pwede siyang madurog. So pag nadurog yan, baka pumunta dun sa ating evaporator, dun sa ating dumadadaan kasi yan dun sa ating electronics expansion valve. Kaya dapat maganda yung pagkakakabit din natin at hindi mababasag. Siyempre may konting vibration yan gawa ng pressure na dumadaloy. Yan guys, hindi na natin ipakita pala yung pagpapalit natin dito kasi nagmamadali na nga tayo. So wala na tayong nakuhang katulad ng dati na flare type. Kaya ang ginawa natin dito guys ay hininang na lang natin, winilding na lang natin ito. Sa pag-welding nga pala guys ay ingatan natin kasi medyo sensitive itong ating electronics expansion valve, baka masyadong ma-expose siya sa init. Pwede natin niyang balutan ng basahan na basa o dilig-diligan habang hinihinangan natin yan. Or ginawa kasi natin dito, dinugtungan muna natin itong stainless na to ng copper para mas madali madali nating i-welding dito sa tigkabilang tubo. Yan yung nilaglagay tayo ng coupling dyan. Kaya dapat iingatan natin yan guys kapag tayo ay mag-welding kasi napakamahal din itong electronics expansion valve na to, para maiwasan natin yung masira yung motor nito mismong expansion valve. 24 volts nga pala guys yung ating electronics expansion valve na yan. Sa connection naman guys niyan ay bali apat na wire yan. Close open lang naman yung function ng ating electronics expansion valve. So negative at positive yung connection nitong ating ating expansion valve. DC nga pala yan mga kaibigan, yung ating yan yung ating solenoid valve 220 pa yan, pero yung ating electronics expansion valve ay 24 volts DC. Yan, sorry, nagkakamali-mali na tayo guys. At hindi naman kayo maliligaw guys dun sa connection yan kasi nga may mga palatanda naman dun, may doon sa may EEB board, driver board nya mismong may nakalagay doon na negative at positive. So dito naman sa may ating electronics expansion valve, may mga diagram naman yan. Yung itong ating electronics expansion valve. Dito yung connection yan guys. Yan. Ayun, ayan yung pinaka driver board nya ng ating electronics expansion valve. Ayun yung connection guys, apat na wire. Yan, yung black yung positive, puti yung negative wire, yung brown wire ay positive at yung blue wire ay negative. So iba-iba naman yung mga kulay-kulay din pero simply titingnan lang natin yung dyan sa may nakalagay dyan na negative at positive. Ganun din naman sa ating electronics expansion valve diagram. Yan. Maraming salamat guys sa inyong lahat at pasensya na kayo, hindi natin talaga na video ng buong buo at nagmamadali nga tayo. Sana nagkameron kayo ng kahit konting idea dito sa ating pagpapalit ng electronics expansion valve. At hanggang sa muli, maraming salamat. God bless sa inyong lahat at mabuhay ang mga OFW dito sa gitnang silangan at sa buong mundo.